Street foods na exposed sa dumi at mga samalamig na posibleng nakontamina. Yan ang nadiskubre ng Sanitary Department ng Quezon City sa isinagawa nilang surprise inspection sa mga nagtitinda ng pagkain malapit sa mga eskwelahan. May news to go si Arnold Claudio. Mura, mabilis at lamantian. Ito ang bentahe ng mga street food. Kaya naman patok na patok ito sa mga estudyante lalo na ngayong pasukan. Pero ang mga pagkain ito sa preparasyon at kanilang lokasyon, maaaring may banta raw sa kalusugan. Kaya naman para makasiguro, nagtungan GMA News sa Sanitation Department ng Quezon City. Ayon kay Sanitary Inspector Domingo Arcilla, nagiging marumi ang pagkain nabibili sa kalye kung hindi maayos ang preparasyon nito. Yung maraming na accumulate ng mga dumi, mga dust, alam mo naman, kalye yan, maraming moving objects, and then siguro, yung proper preparation din ng mga pagkain, hindi na natin nasusubaybayan kung tama yung paggawa nila ng mga food handlers. Dahil dito, isang surprise inspection ang napagplanuhan ng departamento kasama ang GMA News. At dito nga sa paaralang kanilang napili, ilang street food vendors ang aming naispatan. Kuya, mga hapon, kayo po may-ari? Hi, Joey. Bakit po kayo nakaubad? Nagluluto ako, sir. Kayo nagsiserve din ako kayo rito, nakaubad kayo. Teo, ngayon lang, magdadami po ako. Sige. May health certificate po ba tayo? Kasi hindi ko tayo pwede na natitinda kayo ng pagkain, nakaubad kayo. Ito po, kahit may takip, hindi naman po siya sealed. So, posible yung mga langaw po makakapasok pa rin, no? So, iniwasan lang po natin posibilidad ng kontaminasyon. Hindi namin kayo pagbabuhanan ng magnegosyo. Ang gusto lang po namin, isaayos lang po natin, ha? Sir, warning po ito, ha? First warning po, second time na mahuli po namin kayo, sir, in cooperation with MDAD, pwede po namin ipakonfiscate itong mga gamit ninyo. Sa katabing tindahan naman ng isaw din, ang mga gamit pang luto sa sahig na kalagak. Ang plastic naman pang takip sa pagkain, may buhok pang kasama. Kaya naman ang may-ari, susubukan umanong sumunod sa sanitation. Kukuha daw po ng health certificate. Para tsaka ayusin yung mga lalagyan ng straw, lalagyan ng takip para hindi langawin. Pagka hindi tayo sumunod, i-confiscate daw yung mga paninda. Siyempre, kung may pagkain, ang pamatid uhaw, amin ding ininspeksyon. Problema natin din yung handle. Kahawakan tatayan, tapos sasunod sa yelo. So yung possible ng contamination medyo malaki. Naka-expose din po yung mga baso ninyo. So pag inapitan nyo ng langaw, ng kung ano-ano alikabok, makukontamin na po yung ating sinaserve sa mga bata. Dapat po minalagyan talaga, lalo ang mga bata po, sensitibo pa sa sakit yan. Tapos health certificate po, kumuha na kayo kagad. Bukas, maaaring magkaroon ito ng lagyan, kahit lalagyan na Ang tindahan naman na ito na sikat sa kwek-kwek, exposed din sa dumi ang pagkain. Kuya, hindi kayo dapat nagbebenta na nakasando. Mainit ang panahon. Baka umalat yung pagkain. Dahil Sa pawis. walang problema. Mas maganda nga yun, nasabihan kami. Isa na yun yung maulit-ulit, di ba? Kailangan maayos na. Ayon sa Quezon City Sanitation Department, ang mga na-inspeksyon ay may halos parehong violation na madali umanong solusyonan. At sa kanilang pagbibigay warning, umaasa ang Sanitation Department na susunod sa regulasyon ng mga vendor. Ako naman Arnold Claudio, GMA News.